Good morning mga kababayan, mga kaigsunan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa ating usapang pagti-treasure hunting. At nais po nating magbabahagi na naman ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga itinago ng mga hapon dito po sa ating bansa. So tayo po ay malugod na magsishare. Ito po ay sharing lamang at ang atin pong layunin upang matuklasan po ang mga sikreto ng mga hapon na kung saan dinala po dito sa ating bansa. So bago natin umpisahan ang ating pagbabahagi at ibabahaging mga sign o marker, magpapasalamat po tayo sa lahat ng mga sumusubaybay sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong panunood sa aking videos. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong gagawing mga videos, mga kababayan, bilang suporta na rin sa aking channel upang umusad naman, mga kababayan. So walang halong biro, wala pong kunwa-kunwari sa ating tatalakaying topic. Tayo po ay magbibigay ng mga simbol at marker na kung saan 10 po ang ating pinili upang makapagbigay tayo ng mga contribution man lamang o share sa inyo na mga ideya na kung saan maaaring makapagbigay sa inyo ng kaalaman, mga kababayan. So umpisahan po natin ang pagbigay ng 10 marker na kung saan ito po ay inukit sa mga bato. At itong marker na ito ay diamond po lamang. Kahapon ay gold ang ating tinalakay, yung 10 mga marker. Ngayon magbigay po tayo ng 10 mga marker na kung saan ay diamond lamang ang mga karga. So 10 lang po ang ating pinili, yun lang pong pinaka-common at madalas nating makikita na kung saan ay ang karga ay diamond. At ito po ay ating kinuha mula sa mga Japanese code, mga kababayan, na kung saan ating pong ibabahagi sa inyo. So umpisahan na po natin ang pagbibigay sa inyo ng mga marker ng hapon na top 10 na diamond ang karga po ang nakabaon. So hali kayo at atin pong ibabahagi sa inyo ang mga marker na yan, mga kababayan, at atin pong tuklasin ang mga sikreto na yan na kung saan ibinaon ng mga hapon na diamond ang laman. Welcome back sa akin channel, mga kababayan. So atin pong ibabahagi sa inyo ngayon yung mga markers na mga diamond top 10 na kung saan mga diamond lamang yung mga nakabaon. So atin pong ibabahagi sa inyo, at bago natin ibigay sa inyo yung mga 10 marker ng mga diamond, masilayan muna natin yung nasa kinaroroonan ko, mga kababayan. Tingnan nyo, ang ganda, di ba? Kabundukan po ito, yan. Nakikita niyo ang the best. So bago tayo mag-umpisa ay masilayan nyo yung mga bundok na kung saan kinaroroonan ko. Sa tuktok po ito ng kabundukan. So umpisa na po natin, mga kababayan, ang ating pagbabahagi ng mga signs. So atin lang po itong in-illustrate at isinulat upang maintindihan ninyo ng lubos. Ito po ang number 1 na ating ibabahagi sa inyo, yung number 4 o 4, mga kababayan. Kapag nakakita tayo ng number 4 o 4, mapatagilid, mapapataas o mapaanong posisyon yan, yan po ay uncut diamond. So uncut diamond po ang kahulugan ng 4. Katunayan na mga kababayan, yan po ay nadiskubre ko dito sa aking kinatatayuan ngayon na ang mga sign dito ay 4. So ito pong pinatayuan ko ay treasure site po ito. So nandito po ako ngayon sa treasure site. So ang sign po dito ay 4 din.
So akin po itong nalaman sapagkat may kopya po tayo ng Japanese code na kung saan naging guide po natin dito sa ating paghahanap. So atin pong isi-share sa inyo ito. Number 1 po ito, itong 4 na uncut diamond. So pag nakakita kayo ng ganito, 4, yan po ay uncut diamond. Diamond po ang karga. So pangalawa mga kababayan, number 2. So in-illustrate po natin F. Kapag nakakita kayo ng F, makita ninyo yung sign na yan sa bato, F, yan po ay nangangahulugan ng diamante o diamond na naman mga kababayan. Tandaan niyo, letter F, mga ka-TH, F po ay diamond. So yan po number 2. Number 3 ay makikita kayo ng ganito, parang araw. Makikita ninyo yan na para siyang araw na may mga spike sa gilid na napakarami, glittering. Yan po ay tinatawag na diamond. So baka magsabi kayo bomba yan kasi parang araw. Yan po ay diamond na ibinaon ng mga Hapon. Maaaring inilagay sa loob ng bato or inilagay sa mga lagayan na kung saan nakasilyado. So yan po, para siyang araw. So baka akala ng iba bomba yan. Hindi, diamond po yan. Yan po ang tinatawag na glitterings of diamond. So diamond po yan, hindi po yan trap. Number 4, countdown tayo. Number 4, yun pong parang box na may tagtatatlong guhit sa gilid. Yan po ay diamond. So akala natin yung may mga box na nakalagay na ganyan, akala natin direction arrow yan. Hindi, yan po ay nagsisimbolize ng object na tinatawag na diamond. So diamond ang karga kapag nakakita tayo ng sign na ganito. So tandaan niyo yan, tagtatatlo po. Ang bawat side niya ay may tagtatatlong guhit. So hindi po maraming guhit, tagtatatlo lang. Yung isa, nakulangan ko pa lang ng isa, tagtatatlo yan actually. So kapag nakakita kayo ng ganyan na may tagtatatlong glittering sa gilid, yan po ay diamond. So actually nakulangan ng isa dito, may isa pa yan kasi tagtatatlo dapat yan bawat side. So yan po ang ating pang-4. Pang-5, ito pong pang-5, pasensya na po kayo, ginuhit lang natin to sa papel para maintindihan. So pang-5, yung X na mayroong guhit sa ilalim. Kapag nakita kayo ng X na mayroong guhit sa ilalim, yan po ay diamond yung karga. So yan po ang ating pang-5 mga kababayan. Pang-6, yan pong pang-6 natin ay may 8 guhit na parang araw. So kung napapansin niyo 8, 2, 4, 6, 8, 8 siya na guhit na parang araw. Yan po ay diamond. Hindi po yan bomba. Yan po ay diamond. So sa mga nami-misinterpret na uy bomba yung ganyan, hindi po bomba yan. May glitterings na 8 na guhit, yan po ay diamante o diamond yung karga mga kababayan. So yan po ang ating pang-6. Pang-7 natin mga kababayan ay pang-7 ay yung 7 na mayroong 7 na may guhit sa gitna. So 77 na mayroong guhit sa gitna. Diamond din po ang karga niyan mga kababayan. So lahat po ng ating tinatalakay ay diamond lamang. So diamond ang karga kapag 77 na mayroong guhit sa gitna. Yan, 7 kasi may isa 7 walang guhit, yung isa may guhit sa gitna. So 77 ay diamond. Number 8.
Ang number 8 po ay 7 plus. Kung mapapansin niyo yung gold ay 7x, ito po ay 7 plus. Plus sign ay diamond. So pag nakakita kayo ng 7 plus na mayroong sign na 7 at saka plus ay diamond po ang karga. Number 8. Number 9, H. Kapag H na patagilid na mayroong parang buntot sa gilid, yan po ay diamond mga kababayan ng karga. So kapag nakakita kayo ng letter H na patagilid na mayroong parang buntot sa gilid, yan po ay diamond. Number 10. Ito po ang ating number 10. Na box na manipis na may glitterings na tagtatatlo. So laging tagtatatlo yung glitterings niya, yung guhit niya sa gilid. Kung napapansin ninyo, bawat side ay may tagtatatlong guhit. Yan po ay diamond ang karga mga kababayan. So kapag nakakita tayo ng ganyan na may mga glitterings na tagtatatlo, diamond po ang karga niyan mga kababayan. So lahat po ng ating tinalakay ay diamond lamang sa video na ito. So yan po ang ating 10 maibabahaging marker tungkol po sa diamond. So pagdating po sa diamond, ito pong kinarurunan ko ay diamond ang karga at akin pa pong tinitreasure. Tunayan, ito yung sign niya, mga kababayan. Pasilip lang. Yan. Yung parang baboy na may mata. Yan po ang sign dito na 4 po ito, number 4. Pero hindi ko pa po ito binanatan sa pagkatag-ulan. So hanggang dyan lang po ang aking video mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panonood.